Good afternoon po sa inyong lahat. Ako po si Flight Dispatcher Nat. Ang pag-uusapan natin ngayong hapon na ito ay tungkol sa lisensya ng flight dispatch. Kung paano ba yung validity nito, pagkakuha mo ba ng lisensya, gaano katagal mag-expire, kung hindi ka nakakuha ng trabaho after a certain period of time, magiging invalid ba yung lisensya mo. So yun yung pag-uusapan natin this afternoon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Flight Dispatcher Nat. Welcome sa Pre-Flight Brief. So ayun no, marami pong nagtatanong sa akin about this topic, at syempre gustong gusto ko din talaga silang tulungan kasi nga naman naggumastos ka ng malaki for the flight dispatch training, tapos nagkaroon ka ng lisensya, in-effortan mo mag-aral, at maraming gabi na naubos para sa kakaaral sa exams. Tapos malalaman mo lang na after a certain period of time, kapag hindi ka nakapag-dispatch or nakakuha ng trabaho sa flight operations, mapapaso or ma-expire agad yung license mo. So yun yung takot ng mga nagtatanong sa akin. At syempre ako nako-curious din, no? Kasi most likely yung alam ko ay expired na rin. Kasi matagal na rin akong wala sa Philippine aviation environment. So ngayong hapon pag-uusapan natin ito, kung ano yung mga nabasa ko sa PICAR, at syempre verify ko rin ito sa isang trusted acquaintance, no, sa CAAP. So I would say, and I would vouch for this, na very trusted and reliable itong source ko, na kasi sa CAAP mismo siya nagtatrabaho. So yun, nabigyan niya ng linaw yung mga tanong, at yun naman yung isi-share ko sa inyo. So ayun, sa pagkuha ng lisensya ng flight dispatcher, so ang pinaka-typical na way is to enroll in a flight dispatch school. So may tuition yun, at it usually runs for 6 months to 1 year, no? Depende kung gaano katagal yung paghahanap mo ng OJT. So after that training course, kukuha ka na exams sa CAAP, at written yun and practical. Then after mo mapasa yung dalawang yun, meron ka ng license. Nasabi ko na ito sa iba kong vlogs, pero pag kakuha mo ng license, hindi ito guarantee na magkakaroon ka agad ng trabaho. So yung license mo na yan is more of a mandatory requirement, no, to be hired as a flight dispatcher sa isang kumpanya. Ngayon, marami bang naghahanap ngayon ng flight dispatcher? Honestly, hindi. Sa mga nakikita ko, sa mga naobserbahan ko sa mga job sites online, kasi nagsa-search din naman ako, no. Madalang ako makakita ng postings about flight dispatch. At most likely yung mga openings sa mga company baka hindi na lang nila pinopost online, more on word of mouth lang. Kaya we'll never know talaga yung totoong demand. Pero kung susumahin in general, talagang mahigpit ang competition. So kokonti yung opportunities, pero dumarami yung mga licensed. So syempre yung mga bagong lisensyado, napag-aralan din naman nila yan sa PICAR, sa part ng airlaw, dun sa licensing na part, no. They're worried kasi dun sa part ng
air law na sinasabi sa validity. Sabi dito, the validity period of the license is 5 years. So 5 years valid yung flight dispatch license. Tapos ito yung nakakatakot. A license shall become invalid when a flight operations officer has ceased to exercise the privileges of the license for a period of 6 months. So, ang pagkakaintindi dito, kapag hindi ka naging dispatcher o hindi ka nag-exercise ng mga privileges or tasks as a flight dispatcher or flight operations officer within 6 months, yung license mo magiging invalid. Yun yung pagkakaintindi ng karamihan dito sa sentence na to. Pero mamaya lilinawin natin yan. Tapos ituloy natin, a license shall remain invalid until the flight operations officer's ability to exercise the privileges of the license has been re-established. Tapos for renewal of the licensee subpart 2.2.3. Alright. So, magiging invalid pa din yung lisensya mo kapag hindi ka talaga nakapag-trabaho na as a flight dispatcher. And to think na yung license natin ay valid for 5 years, so parang unfair naman yun, di ba? So ito yung kinumpirma ko dun sa kakilala ko sa Kaap. Ang sabi niya, wag na muna nating pansinin yung sinabi dun sa paragraph na yun, no. So yung license ng flight dispatcher ay valid for 5 years. So whether makakuha ka kaagad ng trabaho or hindi, valid yung license mo for 5 years. So syempre, matagal makakuha ng trabaho, pwedeng 6 months o pwedeng 1 taon o pwedeng 2 taon hindi ka pa rin nagkakatrabaho. According sa kanya, kay ma'am, hindi pa rin magiging invalid yung license mo. Bakit daw? Kasi pagka na-hire ka sa isang aviation company, magkakaroon ka ulit doon ng trainings. So in a sense, magre-refresh ka ulit sa mga trainings mo na nakuha sa flight dispatch school na provided ng kumpanya. So you will be current again to exercise the privileges. So kahit 2 years ka ng tenga, basta makapasok ka sa isang aviation company, tapos bigyan ka ng trainings, okay na yon. So tuloy-tuloy lang yon hanggang sa maubos yung 5 taon. Kapag kamalas-malasa naman talaga, 5 taon na wala ka pa ring trabaho as dispatcher, doon na papasok yung revalidation o yung parang tinatawag na, sinabi niya, reinstatement, na kapag within 36 months talaga na after yung mag-expire yung license mo, wala pa rin talaga, papasok na doon yung kailangan mong mag-aral ulit ng dispatch course. So yun yung para ma-revalidate or ma-reinstate yung license mo. So yun siya, no? Yun yung pagkakaintindi ko dun sa pagkaka-explain niya. So konting disclaimer na lang, syempre pinakamaganda pa rin na kayo mismo ang mag-confirm ng information sa Kaap. Mas mabuti kung bibisitahin nyo sila doon personal, or pagkakuha ng license nyo, tanungin nyo na agad sila kung paano yung validity, yung reinstatement, kung magiging invalid ba. Yun yung sila syempre yung pinaka best source of information regarding this topic. So ayun, from my side, sinishare ko sa inyo, huwag kayong mag-alala. 5 years valid yung lisensya nyo. Napakaswerte ninyo kasi kami noon 1 taon lang valid yung license. At kapag lumipas na yung 1 taon, hindi ka pa rin employed, yun, exam ka na naman, mag-aaral ka na naman. Pero sa inyo, 5 years na kayong merong license, no, sa flight dispatch. So yun lang ang gusto kong i-share sa inyo, bago ko pa makalimutan yung mga binanggit sa akin ni ma'am habang fresh pa sa memory ko. So
kung mayroon kayong questions, clarifications, i-comment nyo lang yan sa comment section. At kung meron kayong gustong i-suggest or i-share na experience niyo about this topic, kung pumunta kayo sa Kaap tapos verify nyo sa kanila, pa-share naman sa comment section para sa kapakanan ng marami din. So, yun lang po. Maraming salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi. Safe life.